Okay, let's check yung performance ng ating mga Elite Course 2 candidates. So ngayon nag-focus tayo sa defense. So tingnan natin yung 1v1 angling nila. So first of all, explain muna natin yung importance ng pagde-defend. Ang trabaho ng defenseman is hindi paratingin yung opponent dito sa pwesto na to, dito sa center, dahil pag nakarating sila dyan, magkakaroon sila ng maraming options para makascore. So yan yung danger zone, hindi natin dapat sila pinapapunta rito. So ano yung dapat nating gawin? We will make sure that the opponent will always enter the blue line sa mga gilid. Okay, sa gilid, doon natin sila isisiksik. And then, ang purpose ng 1v1 angling is para maipit natin sila sa boards at makuha natin yung possession ng puck. So Coach Sai, bakit kailangan mapunta sa side yung opponent? Yung reason kung bakit kailangan maipunta natin sila sa side is para maging isa lang yung shooting option nila. Makakatira lang sila dun sa side na kung saan sila pumwesto. And pag nagawa natin yon, mahaharangan yon ng goalie. And pwede rin natin harangan yung shot nila. So mas magiging low yung chance nila to score. Unlike pag napunta sa center, meron silang option to do a deke, di ba? Yung fake shot, and malaki yung chance nila na makascore sa goal natin. So yun yung reason kung bakit kailangan mapunta natin sila sa side. Okay coach, paano natin sila mapapapunta sa side? So first of all, kailangan ma-take away natin itong option na ito, itong center. Kailangan maharangan natin yan para mapilitan sila na dumaan sa gilid. So yun yung gagawin natin. So after nun, kailangan ay unti-unti natin silang ipitin papunta sa boards. Kailangan unti-unti kasi pag nauna tayo sa gilid, there's a chance na bumalik sila papunta sa gitna. So kailangan unti-unti. Yan yung tinatawag natin na funneling. Unti-unti nating tinatanggal yung space sa kanila para maipit natin sila sa boards. So one rule ng funneling is dapat yung ating stick ay nakapwesto dun sa backside ng opponent. Bakit kailangan nandun sa backside? Para in case na sila ay mag hockey stop at mag reverse ng andar, kayang-kaya natin sila i-poke at kaya-kaya natin ma-swipe yung puck sa kanila. So dapat may isang option lang, and that is to move forward for them. Hindi sila dapat maka-stop or maka-dangle sa atin. Kailangan diretso lang yung kanilang option. And mahirapan sila bumalik dahil nga yung stick natin ay nakapwesto sa kanilang backside. So now, panoorin natin yung mga candidates kung paano sila nag-perform dun sa atin 1v1 angling. Okay, Toby versus Neil. Si Toby yung defenseman, si Neil yung forward. May kita natin maganda yung distance ni Toby. Tama yung pwesto ng stick. Okay, naka-direct sa likod. And yung body, yung pinunterya ni Toby. Good job. Na funnel niya talaga si Neil. Okay, Mary versus Sean. Si Sean yung defenseman, si Mary yung forward. Okay, anong maganda ginawa ni Sean here? Maganda yung distance niya kay Mary. Maganda na nakatingin siya dun sa binabantayan niya. Okay, and then siya pa yung nagde-direct kay Mary kung saan pupunta. Kaya lang, yun, si Mary, lutang, hindi alam yung gagawin. So, hindi na kailangan bantayan ni Sean. Okay, dito kay Kent at kay Ethel, may kita natin yung pwesto ni Kent.
ay medyo tagilid dahil sinalubong niya si Ethel. Sinabi ko kanina dun sa instructions na wag dapat sasalubungin dahil in case na mas mabilis si Ethel kay Kent, for sure may iwan na niya si Kent. Good thing mas mabilis pa rin mag-skate si Kent, pero may kita natin gaano ka-dangerous yung ginawa niya na pagsalubong kay Ethel. So Neil versus Sean, si Neil yung defenseman and si Sean yung forward. Ang mali ni Neil dito is masyado siyang nauna kay Sean. So nagkaroon ng option si Sean na mamili ng side na pwede niyang puntahan, kaya nakagawa siya ng fake maneuver at naloko ni si Neil. So dapat hindi ka masyado malayo and hindi rin masyado malapit. Sakto lang para ma-funnel mo yung opponent. Mary versus Alex, very easy win for Alex dahil maling-mali na agad yung pwesto ni Mary. So dapat medyo malapit ka doon sa opponent. Ang drill natin is funneling, pero gusto ata maging goalie ni Mary rito. Ayan, kaya madaling nakashoot si Alex. Okay, so Toby versus Kent. Si Kent yung forward, si Toby yung defenseman. Sa start pala makita natin ang ganda ng pwesto ni Toby. Okay, maganda yung distance niya kay Kent, and yung stick niya ay naka-concentrate sa likod para pag nag-fake si Kent, kaya niya agawin. And yun, easily na funnel niya si Kent. Makita natin na hindi siya nakafocus dun sa puck, pero dun sa body ni Kent. Kaya yun, napigilan na si Kent easily. Good job. Okay, Ethel versus Will. Si Will yung forward, si Ethel yung defenseman. Ang mali ni Ethel dito ay masyado ulit siyang nauna dun sa pwesto. So nagkaroon ng maraming options si Will. Pwede siyang dumaan sa right side, pwede rin siyang dumaan sa left. Buti na lang hindi pa masyado control ni Will yung puck. Kundi, ayan, kayang-kaya niyang malagpasan si Ethel. Pero, well, in fact, malagpasan niya si Ethel dito. Okay, so Sean versus Neil. Si Neil naman yung forward, si Sean yung defenseman. Ang problem ni Sean dito, nandun sa board side yung kanyang stick. Kaya nakadaan si Neil dun sa malapit sa center. Buti na lang ay naagaw ni Sean, pero maling-mali yung ginawa ni Sean kasi hindi niya ma-funnel si Neil dun. Okay, so Coach Sai versus Mary. Si Mary yung forward, si Coach Sai yung defenseman. So, yan, maganda yung angle, maganda yung distance. And then may kita natin lilipat ni Coach Sai yung stick niya sa may center side para hindi makadaan si Mary doon at maipit sa gilid. Ayan, and hindi na lang binunggo ni Coach Sai si Mary para yan, makapractice siya.